Uy, Papa, aalis na ako. Magdadala ako ng pagkain kina lolo at lola. Huwag kang kung saan-saan tatakbo sa bahay. Masasaktan ka. Hindi ito panaginip. Bumalik na ako sa taong 83. Ang mahal kong bunso. Gumawa si Papa ng isang napakatakot na panaginip. Sa panaginip, iniwan ninyong dalawa ni nanay ako. Mag-isa si Papa ng ilang dekada. Bitawan mo si Yaya. Huwag kang umiyak, Yaya. Nagkamali si Papa. Hindi na ulit si Papa nasaktan ka. Ngayong gabi, bibilhan ka ni Papa ng lutuan sa asukal na kastanyas, ha? Ayaw ni Yaya. Sabi ni nanay, kapag sobra ang kain ng candy, mabubulok ang ngipin. Kapag pagkatapos kumain ng candy ay magtutoothbrush ng mabuti, hindi mabubulok ang ngipin. Talaga. Masakit ang balbas ni Papa, Makating Makati. Dahil isinilang akong muli sa taong 83. Sa pagkakataong ito, uunahin ko ang unawa bago ang aksyon, at aahon ang buong pamilya sa buhay. Halika, Papa, isasama kita sa pantalan para manghuli ng pipis at kumita ng malaki. Siguradong iniisip pa rin ni Yaya ang lutuan sa asukal na kastanyas. Sa buhay na ito, ako na ang bahala sa inyo ng nanay mo. Mukhang gutom ka na, kumain ka muna at ako na ang maghatid mamaya. Nagsimulang sumilip ang araw sa kanluran. 3 araw na hangin, 2 araw na ulan. Ano bang klaseng mabuting tao ang pinakukunwari mo? Ahwa, hindi siya nakahiga sa kama ngayon. Kaya nakalabas siya, hindi ganoon kasama ang papa ko gaya ng sinasabi mo, ai. Hoy, batang kulit. Maniwala ka o hindi, isusumbong kita kay nanay mo. Tingnan mo, wala na namang malaking alimango. Huwag ka nang manghingi pa ng 5 yuan. Hindi masama ang swerte. Ahwa, kung may paa ka, gumawa ka ng tama. Inaasahan mo pa na susuportahan ka ni Tiyo ng habang buhay. Asikasuhin mo muna ang sarili mong lambat, Azu. Nasa unahan pa ang magagandang araw ko. Bumalik ka na naman ba sa pagpasok sa kung saan-saan na gulo? Wala akong ginagawa ngayon, tumutulong lang ako ng kusa. Gusto mo bang humingi pa sa bahay ng pera? Ate, sabi mo nga, nandito ako ngayon para tumulong sa pangingisda ng tahong. Kumain ka muna, malamig na ang pagkain. Shufen, huwag mong laging isumpa ang kapatid mo na para kang nakatatandang kapatid. Ahwa, mula ngayon, ikaw na ang masasandalan ng pamilyang Ye. Pundasyon, hindi yung panaisingil ng pera sa kung kailan kailangan. Aba, tumigil ka na, kumain ka na nga. Pagkatapos kong kumain, bababa na ako para magtrabaho. Ahwa, magsabi ka nga ng totoo kay papa mo. Ikaw ba ay may utang sa labas? Wala tayong maipantapong pera sa butas na walang ilalim na iyan. Kapatid, ituring mo na lang itong pakiusap ng ate mo. Medyo tamad ka, ayos lang naman. Nakakamatay ang sugal na iyan. Mga kasama, talagang tumatak na sa butot laman. Gusto ko lang kumita pa para sa pamilya. Kailangan nating mag-ipon para makabili ng maliit na bangkang mailayad. Araw-araw tayong tumatakbo sa putikan na ito. Kailan pa ba tayo unlad? Ang pinakamurang gamit na bangkang mailayag ay abutin pa rin ng ilang daang yuan. Ano ang ipambibili mo? Gusto mo ba kaming sipsipan ulit? Ate, huwag kang mag-alala. Hindi ako kukuha ni isang kusing sa bahay. Ako na ang bahala sa bangkang ito. Buhayin mo muna sina papa at mama bago ka magsalita ng malaki. Sa pangingisda sa dagat, hindi sa putik kayayaman. Ang silangang dagat ang totoong daan. Naghihintay si Yaya kina lolo at lola. Pupunta si papa sa kabila para kumuha ng malaking kalakal. Kapag nakuha na, bibilhan kita ng karne. Gusto ni Yaya sumama kay papa. Makinig ka at hintayin mong makabalik si papa. Mabait si Yaya, kakain ng karne. Yung halos 2 metrong haba na pipis. Ako ang una sa unang palanggana ng ginto. Itay, nanay. Bilisan ninyo, dumating na ang mga paninda. Ano ang nahuli ng batang loko na iyon? Mukhang malalaking huli yata iyan. Bilisan ninyong tingnan, baka may makuha pa tayong butas. Itay, gumamit ka agad ng sako at takpan mo. Ito ay halimaw na pagong. Ate, nanay, makinig kayo sa utos ko. Diyan mismo, sa pagitan ng mga batong iyon, may mahuhukay tayong mabilis. Ahwa, malas kayata ngayong araw. Kahit palamuning tulad niya, nakakakuha rin ng ganitong magandang kapalaran. Swerte ko talaga. Kung ako ang papalit sa iyo, kahit baligtarin ko ang baybaying ito,
mabibingi lang ako sa pagod. Ang huling isa, kuya, bilisan mo. Siguradong may matitira pa sa ilalim ng lupa. Hindi pwedeng mapunta sa kanila lahat. Ate, kunin mo na. Umuwi na tayo. Ang mga buhay na pagong na ito, dapat bilisan ng ibenta. Kapag patay na ang pagong, wala na iyang halaga. Hindi pwedeng masyadong gahaman ang tao. Gaya ng sabi mo. Itay, nanay, punta tayo sa bahay ni Adong, palitan natin ng pera at kumain tayo ng karne. Kuya Hua, bakit ka nandito? May utang ka na naman ba sa sugal? Magkano ba, kuya, hahanap ako ng paraan. Mabuting kapatid, sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaang maipit para sa iba. Punta ka at tapakan mo ang makina ng panahi sa likod ng bahay. Tumigil ka sa dami ng satsat, nandito ako para ayusin ang isang mahalagang bagay. Nasa likod pa ang nanay at tatay. Kahit magkadikit kayo, hindi mo pa rin magets. Ate, hindi ako nagmamadaling hanapin si Adong. Sige na, Ahwa, ngayon lang tayo nakagawa ng isang tunay na mahalagang bagay. Huwag kang puro patutsada sa kanya. Baka kasi 3 araw lang mangisda siya. 2 araw na nakabilad sa lambat. Kuya Hua, ano ang laman ng bag na iyan? Ang lakas ng kilos. Halimaw na pagong. Kuya Hua, paglabas mo ng bahay, natapakan mo ang tae ng aso. Saan mo naman nakuha ang mga ito? Kakakuha lang sa putikan sa baybayin. At mayroon pang 8 maliliit na pagong sa basket. Makakaya mo bang ubusin iyan? Kuya, ito ay napakabihira at hindi basta mabibili sa pamilihan. Hindi ko malulunok ang ganitong pakitang tao. Hintayin mo at papasok agad ito sa bayan ng tatay ko. Tiyak na mabibenta ito ng napakataas na presyo sa bayan. Kahit magkano pa iyan, hindi ako papayag. Ang tubo, hati sa iyo ng 1%. Ang 1%, ilang dosenang piso din iyan. Sobra na iyan, kuya, hindi ko talaga pwedeng tanggapin. Kapag binigay ko sa iyo, tanggapin mo na lang. Sumama ka sa akin, kuya. Saka tayo kikita ng malaki sa hinaharap. Hindi pwede, Kuya Hua. Kuya Hua, halos wala nang mailuto sa bahay ninyo ngayon. Ang perang ito, hindi ko talaga matatanggap. Kahit padalhan mo pa ako ng pera, hindi ako tatanggap ng kalahati. Pero may kondisyon, ang pagong na ito, ibenta mo sa akin ng mataas ang presyo. Sabay tayong magkapatid kumain ng karne. Opo, Kuya Hua, kung ang pagong na ito ay hindi ko maibenta ng lampas 500, ni 1 sentimo, hindi ko kukunin ang tubo. Ang 8 ito, wala pang 1 metro. Pero lahat ay mabibigat at malalaking buhay. Bawat isa ay 18 piso, at ako ay sisingilin ng 144 na piso. Itay, nanay, ang 100 na ito, tanggapin ninyo bilang ganti at paggalang ng anak sa inyo. Ahwa, nilalagnat ka ba o naguguluhan ka na? Napabagsak ko na ba ng tuluyan ang kredito ng pamilyang ito? Dahil ibinibigay na sa iyo ng nanay, tanggapin mo na, para hindi niya iyon madala bukas sa sugal na naman. Kasama rin sa inyo ang pera sa pagbenta ng mga pagong, ate. Itong 30, tanggapin mo na. Talagang marunong na itong batang pasaway na ito. At kung kinuha ko iyan, ano naman? Noon, ilang butas na ba ang pinunuan ko para sa iyo? Ituring mo na lang ang perang ito bilang interes na ibinigay mo sa akin. Mas pabor si Itay. May pera sina lolo at lola. May pera rin si papa. Wala naman tayong pera. Hintayin mo, dadalhin kita ni Papa para bumili ng candy. Pero nag-promise tayo sa isa't isa. Lihim natin yan. Ang galing talaga ni Papa. Huwag na huwag mong sasabihin kay Mama. Baka kuhanin niya na naman ang pera ko. Naku, bata ka talaga. Pagbalik ng mama mo, ikaw ang una kong ibebenta. Kuya Ahwa, 13 piso na lang ang natira sa iyo. Ang hirap ng trabaho ni Ate Aping araw-araw. Hindi ka ba natatakot na magselos siya? Ang 13 pisong ito ay panggastos lang natin. Kapag naibenta na ang il na iyon, hindi ako magtitira ng kahit 5. Ibibigay ko lahat kay Aping. Ang tunay na lalaki, Kuya Ahwa. 10 piso iyan, napakalaking pera. Kaya mong ibigay ng hindi nag-aatubili. Hay nako, araw-araw itong 6 na milyang mabatong daan. Gasgas na naman ang mga sakong ko. Hindi ko alam kung naalagaan ng maayos ni Ahwa si Aya ngayon. Nako, nandyan na si Aping. Si Ahwa mo ngayong araw. Talagang nagpamalas ng galing sa buong baryo. Aling, anong nangyari kay Ahwa? Nakipag-away ba siya? O may ginawa na naman siyang gulo? Ano ba ang iniisip mo? Si Ahwa ay nangisda kanina at nakahuli ng il na mahigit 2 metro ang haba. Sismis sa buong baryo, mukhang totoo. 2 metro, Aling. Ang laki naman ng narinig mo. Sa ugali niya, makakapangisda siya. Baka isdang 10 sentimetro lang iyon. Aba, tignan mo ang pamumula ng pisngi mo. Atat ka sigurong makita si Ahwa. Ano? Aling, mauuna na ako. Baka gutom na si Yaya. Nandito na ang asawa ko. Maghugas ng kamay at kumain na tayo. Ngayong gabi, maghahanda ako ng sariwang pagkaing dagat.
Bakit ka nakatulala dyan? Maghugas ng kamay at kumain na tayo. May handa tayong masarap ngayong gabi. Uy, ahwa, balita ko'y kumita ka ng malaki ngayon. Iyong il na 2 metro ang haba. Kung sinabihan mo sana ako, baka nakahuli tayo ng 2 pa. Kuya ahwi, swerte lang iyon. Nabenta ko ng 3 hanggang 400. Hindi ko pa nga nahahawakan ng matagal. Ibibigay ko na agad kay Ahping. Swerte lang iyon, Kuya ahwi. Nabenta ko ng 3 hanggang 400. Hindi ko pa nga nahahawakan ng matagal. Ibibigay ko na agad kay Ahping. Ibibigay lahat. Kuya ahwa, nag-aalala ka naman sa pambayad mo sa kasal. Hindi mo ba matutulungan ang kapatid mo? Kuya ahwi, 13 piso na lang ang natira sa akin. Kailangan ko pa ring ibigay ang karamihan sa biyenan ko. Sige, heto ang sigarilyo. Nakalimutan ko palang magdala kanina. Naku, kakasimula ko lang kumita. Ito na naman ang mga linta na ito. Siguradong hindi matatanggihan ni Ahwa ang mga to. Nandito na ang kapatid ko. Ahwa, pag-usapan natin ang tungkol sa pangingisda sa ibang pagkakataon. Mauuna na ako. Napakaganda niya. Kahit ilang beses ko pa siyang tignan, bitin pa rin ako. Ano pang tulala mo dyan? Nanghiram ba ng pera ang kuya mo? Ano ba, napakahigpit mo. Hayaan mo silang makakita. Walang 1 sentimo, wala rin. Asawa, na-miss na kita. Huwag kang kumuha nito. Narinig kong malaki ang kinita mo ngayon. Maging tapat ka. Ang 13 yuan na ito, sa iyo na lahat. Yung natitirang 100 yuan, ibinigay ko na kina papa at mama. 30 yuan naman ang ibinigay sa ate. Kailangang may matira ring kaunting barya sa isang lalaki. Ahwa, basta alam mong magsipag at magpakatino sa buhay. Itago mo na ang perang ito para sa sarili mo. Nahihiya ang kuya at ate mo. Pagsamahin natin ang araw at gabi, maging iisang yakap. Tumigil ka, ulol, anong alam mo? Magmadali ka at gumawa ng panggatong para kay nanay. Mag-ingat ka, baka wala kang makain mamaya. Ayin, kahit pa mapahiya si kuya sa buhay na ito, hindi kita hahayaang bumagsak sa pag-aaral. Hindi rin kita hahayaang ibenta at dalhin sa malayong bundok. Ngayon, nakapulot ka pa talaga. Isang dragon na putik na 2 metro ang haba. Ahwa, seryoso ka ba? Kung ganoon, magkano kaya ang bentahan yan? Maganda ang takbo ng negosyo sa bayan. Tinatayang aabot ng 500. Itabi mo na ang perang ito. Ang malaking plano natin sa pagbili ng bangka, doon na lang aasa sa perang ito. 500, hindi ako kakain o inom hanggang makuha ko lahat. Doon lang sa matarik na daan sa kabundukan mapapakinabangan. Ahwa, ngayon talaga parang babaliktad ang langit. Hindi pa man bagong taon ngayon, Bakit naging pritong puno ang lahat ng tokwa at karne? Kuya mo, may sikreto ka pala ngayon. Sadyang malaki ang naitulong mo. Mukhang aangat na ang pamilya natin. Dapat talagang ipagdiwang. Papa, mama. Simula ngayon, sa akin na ang mga trabahong kumikita sa pangingisda sa dagat. Kayo na lang 2 ang manatili sa bahay at magpahinga. Kuya, pinarangalan ka ba ng malaking alon sa panghuli mo sa dagat ngayon? Ganyang klaseng salita, nasasabi mo pa talaga. Masyado kasing maingay ang pangalan ng hamak na lalaking ito. Kapag nagsabi ako ng totoo, walang magtitiwalang may ganito nga. Wala na, mula ngayon ako na ang bahala para makita ninyong lahat. Papa, gusto rin pala ni Yaya na sumama sa palaisdaan at manghuli ng isda. Isasama mo ba siya? Anong palaisdaan pa sa gabi, linsyon niya? Manatili kang magpakatotoo sa bahay. Mabait ka at ngayong gabi samahan mo si nanay sa bahay. Bukas, pupunta si Papa sa bayan para bumili ng mga tadyang. Gagawan kita ng mabangong sabaw ng tadyang, ayos ba? Talaga bang pangako mo? Nakuha na ni Kuya Hua ang pera. Nang makita ng mayamang negosyante sa bayan ang 560 yuan, ang buhay na dragon na puti, at hindi man lang kumurap, inilabas niya agad ang pera. Hindi nagkamali sa pagkapit ang mabuting kapatid. Nagkasundo tayong hatian ka ng porsyento. Ang 60 yuan na ito, tanggapin mo na. Hindi pwede, Kuya Hua. Sinabi ko ng kalahati, 30 lang ang kukunin ko. Ang natitirang pera, kailangan maibigay ng maayos kay Hipag. Bakit pati ikaw, natatakot na baka magwaldas ako? Kuya Hua, hindi ako madaldal. Noong dati, ugali mo. Itago mo ang perang ito sa bulsa mo. Hindi tatagal ng 3 araw. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako basta magpapalit ng paraan.
Kapatid, kailangan mo rin. Sabi ni Papa, si Tia ay may alam sa mabubuting bagay na dapat marunong kang magbahagi. Kakakita ko lang na nagbigay sa iyo si Tito Adong ng malaking tipak na pera. Kapag umarte ka pang malikot, sasabihin ko kay nanay. Papa, pupunta si Kuya sa small aunt para magsumbong. Ahwa, mahigit 500 piraso ito. Talaga bang ni isang kusing hindi mo iiwan para sa akin? Asawa, itago mo ng maigi ang perang ito. Sa hinaharap, pag bumili tayo ng malaking bangka at magpatayo ng bagong bahay, ikaw na ang bahala sa pera. Misis, ngayong araw nagtagumpay ako at gusto ko sanang. Hindi pwede ngayon. Darating na sina Kuya San at Adong mamaya. Hindi ka ba nahihiya? Hihintayin kita hanggang makabalik ako mamayang gabi. Hindi ka pwedeng tumakas at magpabaya na naman. Nasaan na ba ang mga bakas ni Ahwa? Sulitin mo na ang swerte mo ngayon. Bilisan mo, umalis na tayo. Maghintay muna tayo, di pa dumarating si Adong. Hindi gutom sa pera ang bata na iyon, bakit pa magbubukas ng tindahan ng isda? Bakit mo pa siya isinama? Kay Adong minana ni Ahwi ang tindahan ng isda na iyon. Palagi siyang minamaliit ng kanyang ama. Kung gusto nating makabenta ng mahal, kailangang umasa pa rin tayo kay Adong. Kuya Hua, nagdala ako ng lihim kong pampalutong na pamatay. Ngayong gabi siguradong kikita tayo ng malaki. Punta tayo sa fish pond at agawin ang pwesto. Maraming tao roon na nagsisiksikan at nagkakagulo. Kuya Hua, sumabog na ang bangka. Hindi pwede iyan. Ang tubig sa lugar mo ay masyadong mabilis. Paano magkakaroon ng napakalaking itim na pamumugto doon? Kuya Hua, sinabi ko na sa iyo, hindi kinakaya ng huli ko sa dagat ngayon. 500 yuan, panimula pa lang iyan. Basta may lakas ako. Ang kayamanang nakatago ng dagat silangan. Aanhin pa, huhukayin ko rin iyan ng lubusan. Mahigit 4 na gin ang itim na pamumugto na iyan. May hipon pa rito. Ahwa, nilipat mo yata ang buong imbaka ni Dragon King. Ang 4 na gin ng itim na pamumugto ay 121 gin. 1.5 gin ang hipon. Bigyan kita ng 7 yuan. Kabuang 16 na yuan at 5. Ahwa, hindi patas ang presyong iyan. Salamat, Tio Zong. Ang presyong ibinigay ninyo ang pinakamakatarungan. Ano kayang iniisip ni Ahwa kaninang umaga? Ano raw ba ang pinagkakaabalahan ng kapatid at bayaw mo kamakailan? Narinig niyang palapit sila ng palapit sa grupong Huang Zhen. Sabi nila pwede raw kumita ng malaki. Bakit? Gusto mo ring makisabay? Wala, Papa. Ubusin ko muna ang pagkain. Pupunta muna ako sa bahay ng ate. Napagkasunduan ko na ang mga bato sa isla ng Xiaogi. Kailangan ko ring tapalan ang butas ng bayaw. Wala bang bangka? Kung ganoon, aasahan ko na lang ang 2 kamay na ito. Gumawa na lang ng bangka sa mga batong maitim. Sagot na ni Sis ang pagkain mamaya. Tulungan mo akong maghanap ng 2 matibay na kaserola. Bakit ka pa magdadala ng kaserola? Hapon mamaya ay hihina ang alon. Pupunta ako sa Nantan Black Rock para kumuha ng magagandang gamit para kay Suang-Suang. Dadaan na rin ako sa bayan ng Xinglong para maglibot. Tio Zong, gusto kong pakiusapan kayo na tulungan akong magtanong-tanong. Sa atin bang na yon o sa mga kalapit na pangingisdang na yon? May gusto bang kumuha ng segunda manong maliit na bangkang di makina? Dapat matatag ang takbo ng bangka. Kapag maayos ang makina, ayos na. Ahwa, nakakaipon ka na rin ng kaunti. Hindi pa nga umiinit ang puwitan mo, gusto mo nang bumili ng bangka. Kahit segunda mano iyan, kailangan pa rin ng 700 o 800 o higit pa. Saan mo hugutin ang pera? Hindi pa rin sapat sa ngayon. Pero may paraan ako. Sa pagliko lang sa dagat, sa mundong ito, huwag ka nang umasang makakabangon pa. Gusto kong samantalahin ang kabataan at magsugal ng todo. Basta maayos ang bangka, makatwiran ang presyo. Kahit magbenta pa ako ng kaldero at bakal, papasukin ko. Pero kailangan paalalahanan ni Ahwa si Tio. Kailangang tama at malinis ang paraan ng pera. Ang taong dumaan sa maling daan, sa huli nilulundi ng dagat. Kuya Hua, sobra na ang yabang ng mga sinasabi mo. 500 o 600 lang ang kulang. Saan mo dadalhin o kukunin yan? Si Adong, sa tanghali hihina ang alon. Gusto mo bang sumama sa akin sa Nantan Black Rock? Sikat ang Black Rock bilang parang Hall of Yama. Kapag bahagyang napabayaan, ihigupin ka ng dagat. Kuya Hua, pupunta ka ba roon? Sasama ako kahit isugal ko ang buhay ko. Dahan-dahan lang. May batik-batik na naman ang bungkos na ito. Kapag nadurog iyan, hindi na mabebenta ng maayos. Pangalawa, hindi na masasagot ng kita ninyo sa isang araw. Hindi ba si Ahwa ang nakahuli sa halimaw sa putik?
Wala pang dalang pala para maghukay ng putik. Tumakbo kayo at bantayan ang barkong paparating. Ang langis na gastos ng makinang iyan sa isang ikot. Baka sapat lang iyan para ipatalo ka sa sugal ng isang buwan sa dagat. Ngumiti ka na lang, 3 araw na lang. Ang pangkat ng batik-batik na isda sa isla ng Siaogi. Ipapakita ko kung sino ang hahalakhak hanggang dulo. Mga itim na shell, mga paa ng aso at mga kuhol sa nantan. Makakabili ba ako ng sasakyang pandagat? Tingnan lang kung sapat ng matigas ang unang baong ito ng ginto. Hindi ito mga kuhol. Sa akin ito, mga piyesa ng bangkang dimotor at bangkang mailayad. Puhunang pagkakakitaan ng buong pamilya. Ahwa, tigilan mo na. Wala nang atrasan. Kailangang iligtas ang buhay. Sige, isa pang huling-huli. Adong, saluhin mo. Grabe. Ang dami ng mga kuhol na ito, at ang laki pa. Kayong dalawa, nababaliw na ba kayo at sinugal ninyo ang buhay ninyo sa kulungan? Tay, wag na kayong magsalita pa, halos tapos na ang tanungan. Kahit si Ahwa, nanghihina na rin sa takot. Pwede bang bawasan mo na iyan? Ahwa, hanga ako sa tapang mo. Bawat isa sa batch na ito ay talagang dekalibre. Ang Xinglong restaurant sa bayan ay halos hanapin na ang panindang ito sa buong mundo. Hindi ka kikita, kuya, sa ambag kong barya. 70 sentimo at 5 piso. Lahat ay siningil ko, 52 gin at 6 na liang. Ahwa, kabuang 39 na piso at 5 sentimos. Aakuin ko na, gawing buo na 39 at 5. 2 araw na panahon. Ang 60 piso ay magiging halos 600 piso. Ang mga kuhol sa isla ng Siaogi. Hintayin mo pa ako ng 2 araw. Sinabi ni Tiozong na 10 piso lang ang allowance ni Adong. Ang natitira, 29 at 5. Ipapalit ko sa pinakamagandang na ilo na PC at kawit. Kuya Hua, magbibigay na lang ako ng konting lakas ko. Sino ba ang makakakarga ng ganyan karami? Hindi ko natatanggapin ang perang ito. Dalhin ninyo na lang at bukas magsimula na tayo. Kailangan nating pumunta at ayusin ang pwesto ng palaisdaan. Ang mga kuhol sa isla ng Siaogi. Kung wala ka, hindi ko kakayanin mag-isa. Ako lang mag-isa, hindi ko mabubuhat. Bumalik na si Linda Kay. Saan na naman siya nanggaling, nang hihingi na naman ba ng pambihira sa palasyo ng dragon? Swerte ka pa, may ilang hukay na nahukay. Saan kaya nanggaling ang swerte mo, Linya Ohua? Anong karapatan ng isang hampas lupang tulad mo na humiga at mamulot ng pera? Kaming mga tapat na tao, pagod na pagod kami, kahit isang hibla ng balahibo, hindi na namin mahawakan. Mukhang nagbubulag-bulagan ang langit. May saysay pala ang pagkabaliw na ito. Mas mabuti pang umuwi ka at pakinisin mo ang iyong mga pala. Shufen, naiintindihan mo ba? Sinabi na ni Huang Tujen. Kailangan lang ipadala ang mga elektronikong relo na ito sa kanto ng Dongpu sa pantalan. Sa gabi, pwede kang kumita ng 200, para bang kalokohan na ikinakamamatay. Ngayon, kumita si Ahwa sa paghuli ng halimaw sa putik. Sa hirap man kami, mabubuhay pa rin kami. Huwag ninyong banggitin si Linya Ohua. Kahit ang hampas lupang iyon, swerte kong swerte sa buhay. Hintayin ninyong kumita ako sa biyaheng ito. Magpapatayo tayo ng malaking bahay. Hoy! Naisanla mo na yata ang buhay mo. Nabulag sa iyak ang ate. Sa buhay na ito, hindi ka makalalabas sa pinto na ito. Ahwa, bakit ka narito? Kung gusto mong mamatay, bayaw. Huwag mo akong idamay, ate. Si Huang Tujen, akala niya panangga sa palaso ang ginamit mo. Akala mo ba talaga ibinigay ko sa iyo ang 200 para buhayin ka hanggang pagtanda? Ahwa, paano mo nalaman ang mga ito? Linya Ohua. Pinutol mo ang pinagkakakitaan ni Itay. Guguluhin ko ang buong pamilya mo. Nakita niyo ba si Ahwa ng pamilya Lin? Kahapon lang naibenta niya ang napakaraming alimango at kabibe. Mukhang paparating na naman ang malakas na kita. Sa tingin ko, baliw na siya. O baka ubos na ang swerte niya kahapon. Iniisip niyang maghukay ng ginto roon. Kuya Hua, sige, ako na ang bahala. Alam niya ang isang maliit na daan na iiwas sa mga malalakas na agos. Mas mapapabilis ang bangka papuntang isla ng Siaogi. Ayos, Adong. Ngayong gabi,
Iuwi ko ang kahong ito ng sariwang hipon para ipainom sa tatay mo. Sabihin mo kay Dapong, kita-kit sa pier sa 3:00 ng madaling araw pagkalipas ng 3 araw. Swerte mo, ha? Sa 3 araw, lalabas na tayo sa dagat, ha? Hahayaan kitang pumunta pero hindi na makakauwi. Ahwa, hindi mo pa ba kilala ang taong iyon sa asawa mo? Hinding-hindi siya mangangahas na galawin ang mga smuggler na iyon. Ate, kapatid mo ako. Hindi ba kita mahuhulog sa hukay? Sino ba si Huang Tujen? Isang lobo na kumakain ng tao nang hindi iniiwan kahit buto. Pagkalipas ng 2 araw, inupahan ko ang bangka ni Dapong. Nabulag siya sa pera. Isasama ko siya sa dagat. Nasa isla ng Siaogi ang kawan ng isdang batik. Doon, makakakuha tayo ng matinong kinikita mula sa pawis at sakripisyo. Kumakapit na si Kuya Hua sa linya ni Dapong. 130 deposito. Pero sigurong pagkakagawa iyan. Kakalapit ko lang kay tatay ng kalahating araw. Sabi ni tatay, kung mapapakita mo bukas na marunong kang kumita, talagang may talento ka sa negosyo. Pahihintulutan na niya ito. Tio Zong, sinusubukan mo ba akong turuan ngayon? Pero bukas ng hapon, aatras ang tubig ng husto. Sa bahaging maitim sa Nantan, mayroon pa. Isang lugar na walang nangangahas na lapitan, ang dambuhalang palanggana ng kayamanan. Dun tayo mga lakal ng lana sa susunod. Ahwa, kakapunta mo lang ba sa bahay ng ate mo? Narinig kong maluwag na ang kamay mo ngayon. Kahit ang daan ng asawa mo para umasenso, gusto mo pang putulin. Huwag mong isisikip ang daan dito sa puok na mangingisda. Huang Tujen. Kung maglalakas loob kang hilahilain ang asawa ko, mas lalakasan ko pa ang suntok sa paa mo. Babaliin ko at itatapon sa dagat para ipakain sa isda. Linya o Hua, may tapang ka pala. Sa 3 araw, lalabas tayo sa dagat, ha? Gusto kong makita kung may balak ka pang bumalik ng buhay. Nakita ng mga taga nayon kung ano ang nangyari sa pamilya Huang. Nandoon ang kasama sa pulisya, pero kakakita ko lang sa kanya, parang papunta siya sa tabing Nantan. Huang Tujen, hindi ba hilig mo ang baha sa Nantan? Malalim ang tubig at matindi ang alon. Bagay na bagay iyan sa klase mong mahilig pumalpak. Ahwa, kamakailan lang nabenta mo ang talampunay. Ngayon naman, muntik ka pang maipit sa pugad ng pusit. Paano, si Dragon King ng East Sea ay kamag-anak mo? Ikalawang tiyo, tama ang sabi mo. Parang bulag na pusa rin lang akong napadpad sa patay na daga. Ikalawang tiyo, mukhang may pagbabago ang panahon ngayon. Uwi muna ako. Kailangan ko pang maghatid ng paninda sa restoran ng Singlong sa bayan. O ano ba talaga ang nangyari? Narinig kong pinaandar lang iyon na may banyagang tatak. Isang dikuryenteng relo. Mukhang sakim si Huang Tujen. Ayun, ayos. Hindi pa natin napapalaki ang kita. Pumasok muna tayo at makakain ng kahit ano-anong pansit. Kami sa tabing dagat, masigla lang ng masigla, pero napapagod din at nagugutom. Hindi dapat tayo sumabit sa anumang labag sa batas. Ahwa, pinalagpas mo na nga ang asawa mo kahapon. Kapag pinasunod mo pa siya sa pier, baka nakasakay pa siya sa sasakyan ngayon. Tiyo, sinabihan na kita kanina. Sabi na ni Lao Zhao, talagang kulang ang isang deputy chief. Ang batch na ito ng pusit at ang dog claw na inasikaso mo kahapon. Sandali lang, ihahatid na kita diretso sa restoran ng Singlong. Si Boss Zhu at ang malalaking pinuno ng kooperatiba ng supply at bentahan ay naging magkakamag-anak na. Kailangan lang niyang magsalita, gumaan na ng kalahati ang usapin ng manugang mo. Tiyo, tanggapin mo na po ang perang ito. Bilhan mo si Leader Zhao ng 2 boteng masarap na alak. Ikaw na lang at si Adong ang uminom ng tsaa. Kapag naging maayos na ang usapin ng manugang ko, may dagdag pa akong pasasalamat. Ahwa, huwag kang mag-alala. Tiyak na pagbubutihin ni Tiyo ang lahat. Noon, bulag lang si ate sa pagtingin. Mula ngayon, magsisipag na ako ng maigi. Huwag mo nang pabigatin ang loob ni na papa at mama. Kung kapos kayo sa pera, sabihin mo lang kay ate. Sa pribado, may natatabi pa rin si ate para sa pangangailangan. Sabi ni na papa at mama, kung makakakain daw kami ng karne ngayong gabi, baka raw tumangkad ako bukas. Tama ba? Ngayong gabi, gawing 1 alimango ang dinalang isda ni Ahwa, tapos pakuluan din ang karne na ito. Kumain tayong buong pamilya ng masarap. Ahwa, ano ba ito? Manugang, hindi lang kita gagawa ng malaking bangka. Isasama pa kita sa itaas na palapag. Katatanggap lang ng sulat ni Tio Zong. May daan na sa usapin ng bayan. Bukas, luluwas tayo sa dagat. Ang pakay ay ang isla ng Siaogi. Sa pagkakataong ito, gusto kong patahimikin ang buong nayon. Ahwa, Adong. Hindi mas magaspang ang dagat kaysa balat ng buhangin. Sa lahat ng bagay, makinig lang ng maayos at magiging maayos ang lahat. Kapag may nakasalubong na biglang bugso ng hangin, huwag mong habulin ang huling lambat. Naiintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala, Tio Zong. Ikaw na lang ang bahalang mag-ayos ng panghuli at pakinisin mo pa ang kawil. Pagbalik namin na may dalang maraming huli.
Ang sinasabi mo, may mga lulubog sa ibaba. Hindi malinis ang ilalim ng tubig. Adong, kunin mo ang kawayan na pamalo. Tara, maghanap tayo ng daan. Maghintay sa matatarik na bato habang ako ang magsasalo ng lambat. Kuya Hua, nasa mga bato. Puro bato ang lugar. Sa tingin ko, may 3 o 4 na katyan ito. Diyos ko, ako si Liudong, 20 taon nang nabubuhay. Hindi pa ako nakakita ng ganitong tanawin na may isang hilalang ay sumasabog agad. Adong, wag ka lang puro saya. Bilisan mong hilahin ang malalaki at ilipat sa tangke na may tubig. Kung mamatay ang batch na ito ng mga bato, wala na iyong halaga. Ay naku! Mga talaba nga, sa likod pa niyan, may mas malalaking huli. Kuya Song, umikot ka na agad sa likod ng puting alon. Putulin natin ang daan pabalik nila. Ihulog ang lambat. Hindi mabitaw ni Kuya Hua. Sobrang lakas ng puwersa sa ibaba. Baka mapunit ang lambat. Kung ganoon, hindi mapupunit, Adong. Halika rito at tulungan mo akong tumibay sa baywang. Kuya Song, wag mong pabilisin. Itulak mo lang habang nakasandal sa alon. Hindi ako naniniwalang ang dagat sa silangan. Kaya pangpahawakan sa akin ng Dragon King ang utang. Ahwa, yellow croaker ang nahuli natin. Isang isda lang nito, katumbas na nang inunguyang ang buong nayon sa kalahating taon. Paano mo ba ito natagpuan? Kuya Zong, kakasampa ko lang sa dagat, baguhan pa ako. Lahat ay dahil sa matatag mong paghawak sa timon, Kuya Zong. Ako lang ang pusang bulag na nakasagupa ng patay na daga. Sa dagat na ito, ang isda ay may tumutubong paa. Nandito ngayon, bukas, hindi mo alam kung saan na iyan. Ahwa, mahusay ka talaga. Pati hipon at pulang guhit na isda na ito. Katatanggap lang ng salita ni Boss sa restaurant ng Singlong sa bayan. Kung magkano ang kuha, ganoon din ang bili. Ang presyo, siguradong abot langit. Nandito lahat sina Tio Zong. Buhay na buhay ang inaalagaan. Tulungan ninyo akong ibaba ang lambat. Si Ahwa, sa unang huling ito, 1% pa lang ang kinuha niya sa akin. Kung huhulihin pa niya uli, pambawi na iyon sa langis na inutang ko kay Dapasong. Malaki na ang aabutin mo nito. Kapatid, matigas talaga ang dating ng paninda mo. Hindi pa napuputol ang paghinga ng dilaw na bibig na isdang ito. Lalong premium pa itong pares ng ulang na ito. Tapat talaga sila uliw sa akin. Batikan sa hanap buhay si Boss Chen. Sabi ni Tio Zong, ikaw ang pinakamagaling dito sa pagpili ng paninda. At pinakamarunong ka ring makipagkapwa. Ang mga ganitong klase ng huli, nakipagsapalaran iyan sa dagat para lang mabuhay. Ngayon, sa tabi na ng mesa ninyo, tingnan natin kung maibibigay ito ni Boss Chen. Para naman tumaas ng kaunti ang tingin ng lahat sa kanila. Swerte mo, ang ganitong kalidad ng dilaw na bibig na isda, 15 kada kalahating kilo ang ibibigay ko. Kung 2 piraso, aabot din ng 70 yuan ang halaga. Lalo na itong malalaking hipon. Matagal na akong hindi nakakita ng ganito. 30 yuan ang 1 piraso. Ang natitirang mga asul na batik na pating, binili ko rin ng buo. Kaya ang kabuang alok ko sa iyo ay 200 yuan. Ano sa tingin mo? Dapat talaga ang presyong ibinibigay ni Boss Chen. Pero hindi lang pagbebenta ng 2 isdang ito ang sadya ko sa pagpunta rito. Ano pa ang ibig mong sabihin? Nagtatrabaho ang manugang ko sa kooperatiba ng bentahan. Malapit na raw siyang mapili bilang punong katulong. Narinig ko kay Tio Zong, may mabuti raw kayong samahan ni Zhang, ang pinuno ng kooperatiba sa bayan. Pwede ninyong kunin ang 2 ito sa presyong ganyan. Pero ang mga asul na batik na pating na ito, sang-ayon sa alaga ni Boss Chen ang huli. Gusto ko sanang ibigay sa inyo. Hahaha, ayos. Malaking tulong ito sa akin. Hindi ko sasaktan ang kaparte mo sa pera. Ang asul na batik na pating na ito, kunin ninyo. Bukas, pagdating ni Chairman Zhang para sa tasting ko, ilalabas ko agad ang isdang ito sa mesa. Harapin ko siya at doon na mismo sabihin, Kuya Hua, magiging handa na tayo para sa 10,000 unit na order. Sa perang ito, gaano karaming karne ang mabibili natin? Mahalaga ang karne, pero ang mas mahalaga ay ngayon, mas maluwag na ang ating daan. Pumunta tayo sa kooperatiba ng bentahan. Bigyan natin si Ahping ng isang magandang sorpresa. Mahigit 600 yuan yan. Halos habang buhay na akong nalangway sa dagat kasama ang lolo mo para lang mabuo yan. Kahit sa pinakamalaking lambat, hindi pa ako nakakita ng ganoon karaming pera. Tatay, huwag kang mag-alala. Naisip ko na kung saan gagamitin ang perang ito. Bukas ng umaga, pupunta ako sa bahay ni Tio Azong para kunin ang pangalan ng bangka na ipasa na sa amin sa pamilyang Lin. Ang matitira, ipangbibili ko kay Aping ng bisikleta. Ang pagbili ni Ahwa ng bangka ay seryosong bagay. Ang bisikleta, hindi ko naman minamadali. Lakarin ko na lang papasok sa trabaho para maehersisyo rin ang katawan ko. Bumili ka na dapat. Hindi rin naman maayos ang araw-araw na buhay ni Aping. Ngayon, may kaunti na rin tayong pangalan sa labas. Pero galing yan sa pagbabalik ni Ahwa. Kung makapagbibisikleta ka papunta sa kooperatiba ng
bentahan. Talagang mapapansin ka ng mga tao. Makakatulong din iyan sa pag-angat mo sa pwesto. Kung masira mo ang katawan mo, kahit gaano pa kalaki ang kinita mo, hindi rin ako matutuwa. Sumasakit ang puso ng manugang ko. Huwag kang mag-alala, matibay ang buto ng lalaki mo. Hintayin mo lang bukas pagdating ng malaking huli. Dadalhin kita sa bayan para bumili ng pinakamagandang pulang tela. Gagawa tayo ng bagong damit para kay Yaya. Kuya Song, bukas siguradong sasama ang ilang bahay. 2:00 tayo umalis ng eksakto. Walang ilaw, tahimik tayong lalabas ng daungan. Pagdating sa lulunggu, doon tayo ulit magpakitang gilas. Kuya Hua, ang isang lambat na ito, hindi bababa sa mahigit 100 kilo. Kahit hindi kasing bihira ng kahapon. Pero totoong pulang pera pa rin to. Kapag maganda ang tingin, kunin agad. Ihila ang lambat. Ayos. Adong, dalhin mo ang 2 batong ito. Pumunta ka sa bayan at hanapin si Boss Chen. Sabihin mo sa kanya na may utang na loob ako, si Linya Ohua. Binili lang ng bisikleta na ito, pinagod na niya ang sarili. Kailangan lang ng Kuya Hua na magbigay ng hudyat kay Boss Chen. Nangangalay na lang talaga ang bibig ko sa kadadaldal. Iuwi ko rin ang bisikleta mo. Ahwa. Magkano ba ang aabutin nito? Kailangan pa nating magtabi ng pera para sa pagkukumpuni ng bangka. Ayos na ayos nga ang takbo ko sa daan. Kikita rin tayo sa pera ng pagkukumpuni ng bangka. Pero itong bisikleta, buong na yon, asawa ko lang ang pwedeng sumakay. Ahwa, ang bagong diesel engine mo ay talagang maghihintay pa. Yung marka card sa estasyon ng traktora, puro hangin na lang. Maihanda na nga si Tio Zong. At bago pa talaga, yari sa dekalidad na cast iron. Sa buong bayan na ito, bukod sa bodega ng estasyon ng traktora. Sino ba ang may hawak ng ganitong kayamanan? Ang nakababatang kapatid ng pinuno ng estasyon ng traktora. Nagmamadaling kailangan ng pera. Paikot pa lang ay 480. Ang balita, kakakuha ko lang. Hindi pa naipalaganap. Ang 480, nakatipid pa ng buong 80. Pero sigurado ba ang balitang ito? Tio Zong, sino ang asawa ko? Alam ninyong mabuti. Ang accountant sa bayan. Mula mismo sa kabilang panig ang balitang ito. Malinaw na malinaw ang pinagmulan. Hintayin mo lang na makuha ko ang 20 alimango sa Hampton. At buong ayos na ang renovation sa bangkang ito. Ang kanal na ito ay puno ng matataba at bilugang alimango. Tamtama lang para may pambili ako ng piyesa para sa bagong makina ko. Tatay, ang lalaki ng mga alimango, ha? Nag-aaway kaya sila sa loob? Hindi iyan tawag na away. Pila lang iyan para mabigyan tayo ng magandang araw. Maging mabait ka, tingin lang, huwag kikilos. Kapag nasakal sila, masasaktan si Papa. Tio Zong, nandoon na ba ang mga tao? Mukhang talagang malaki ang magiging bawi ng cast iron. Ayos na, ahwa. Nakakatakot ang balita mo, ha? Nandito na ang kontrata at ang kupon ng paglabas sa pabrika ni Kuya Hua. Sabi na nga ba ng mga tao, basta nasa ayos ang pera. Bukas na bukas makalawa makakapaglayag na tayo para maghatid ng paninda sa pantalan ng bayan. 474,480. Sakto lang, nakababatang kapatid Lin. Gusto ko ang pakikipagkalakal sa taong diretsahan at masaya kausap na tulad mo. Magkaiba ang linaw ng pera at kalakal ni Boss Wang. Lumabas na ang makina sa pintong ito. Nakaukit na sa puso natin ang samahan. Kuya Hua, dahan-dahan. Ang lakas talaga ng tipak na ito. Kung ilalagay iyan sa bangka, pwede tayong maging astig sa dagat. Kuya Song, lalakas loob ka bang sumama sa akin sa isla ng Jinpao para agawin ang pangkabuhayan ng hari ng dragon sa dagat? Kuya Hua, mas malaki pa itong alon kaysa sa tabi ng lumang pantalan. Hindi lang sa isang kalahating pie. Kapit lang, Kuya Song. Hindi pa ba tayo nasa pwesto? Kuya Song, pabagalin mo. Adong, ihulog mo ang lambat. Lubog na, Kuya Hua. Masyadong malakas ang agos sa ilalim. Masisira ang lambat. Kuya Hua, ang laki ng kawan ng isdang ito. Yayaman tayo. Kuya Song, ibaba mo ang ulo. Hila sa gilid ang tali. Ngayong araw, siguradong mahuhuli natin ang matandang halimaw na isda na ito. Itaas ang lambat. Bantayan ninyo si Kuya Hua. Bantayan na natin.
Tuloy ang kita, ama at ina. Talagang yumaman na tayo. Ito ang gintong pagkakataon na dumating sa atin. Itong si Ahwa, kinuha pa talaga ang kahon ng pera ni Hari ng Dragon. Ahwa, paano mo ba nagawa yan? Hindi ba't napag-usapan natin na huwag gagalaw ng walang sabi? Huwag kang umiyak, tingnan mo, malaki ang halaga ng isdang ito. 528, Ahwa, dagdagan mo pa ng kaunti. Sa wakas, nakahanap na ang nayon natin ng taong kayang pumigil kay Hari ng Dragon. Kuya Song, napagkasunduan na natin. Ikaw ang tagahila ng bangka. Ang bangka ay sa iyo rin. 158 ito. Adong, sa iyo ito. Hintayin nating bumaba ang malaking bangka sa tubig. Sasama ako at papasok tayo sa dagat para manghuli. Ahwa, ano ba ang mga gamit? Dumating na ng mas maaga ang mga pinuno sa bayan. Parang sasabog na ang lalamunan at mga mata ko sa sobrang saya. Ayos, ayos, ayos. Ahwa, tunay ngang bituin ka ng samahan natin. Kapag si Ahping ang nasa kooperatiba, siguradong maaasahan ang trabaho niya. Ang mga kayamanan sa dagat ay dumarating lang kapag dumating. Sa susunod, huwag na ninyong pagkakasyahin ng ganito. Kung may mangyari sa iyo, ibibigay ko na ang buong bundok na ginto. Hindi ko rin kayang bantayan. Ayon sa sinabi ng manugang ko, ginagawa lang ito para makabili ng makina at maipaayos ang malaking bangka. Kahit ang buhay ko pa ang nakataya, kapag nailunsad na sa tubig ang bangka natin, matibay at maayos akong manghuli sa dagat. Siguradong ni isang hibla ng balahibo ay hindi mawawala pagbalik ko. Kuya Hua, ate. Baka nagyelo na, espesyal pa nga ang nilagay ko na isang patong. Para siguradong sariwa, pag maganda ang kita, diretso tayong kumain sa restoran ng Xinglong. Abala si Boss Chen. Ahwa, bakit may oras ka pang pumunta rito ngayon? Ahwa, inalis mo yata ang laman ng imbaka ni Dragon King. Kahit 800 pa ang presyo, siguradong iisa lang iyan sa buong bayan. Kung ganoon, bigyan ninyo kami ng 700. Ang natitirang 100, ituturing ko na lang na pasasalamat sa pagtulong ninyo sa akin noon. Sa pagkuha ng tiket para sa bisikleta, kapag may mabuting paninda sa hinaharap, ako ang unang magdadala sa restoran ng Xinglong. Hahaha, makatarungan iyan. Kinuha na ni Kuya ang utang na loob na ito. Boss Chen, may gusto lang akong itanong sa inyo. Ang pabrika ng mga lata sa county, hindi ba't bumibili na ngayon ng tradisyonal na isdang tuyo? Paano? Gusto mong buksan ang matigas na pintuan ni Kianwego. Sanay na sanay ang bibig ng biyenan noon sa paghanap ng butas. Kaya kahit anong paninda, hindi basta nakakapasok sa mata niya, basta totoo ang produkto. Kahit mas mataas pa ang pader ng pinto, may panahong mararanasan din itong masira. Ang katulong na gerente ng banyagang kalakalan. Nakainuman ko na si Son Dashing ng ilang tagay noong pista. Ang asawa niya ang accountant doon sa pabrika ng mga lata. Suportado iyon ni Kianwego. Hawak-hawak mismo ni Son Dashing ang order ng isdang tuyo para sa export. Kung kaya mong saluhin ang trabahong ito, sa pamamagitan ng linya niya ihahatid ang isdang tuyo. Iyan ang tunay na may pangalan. Napakabigat ng utang na loob na ito. Kung talagang kaya, hindi lang ang pamilya ko. Ang mga nagbabantay ng lambat sa dungpo. Kahit ang mga ate ay makakakain ng buso. Bukas, isasama mo si Songsh. Hindi tayo pupunta sa dagat, pupunta tayo sa syudad. Sa syudad, Kuya Hua. Bibili tayo ng ano? Bibila tayo ng tindig at ng kinabukasan. Puntahan natin at alamin ang ilalim ng Quezon, ang katulong na gerente, ang 4 na palapag na gusaling pangkalakal ni Hua. Totoo kayang maaabot natin ang ulap bahaghari. Hindi natin maaabot ang ulap bahaghari. Pero mahahawakan natin ang pinakasikat na uso sa mundo. Handa nang bumaba ng sasakyan si Adong. Kuya Hua, ang lugar na ito ay may amoy ng kayamanan kahit sa hangin pa lang. Hindi na pag-uusapan ang mga bagay na tulad nito kasama. Kung masira mo ang materyales, hindi mo iyon mababayaran. Ang punit-punit na bulaklak na iyon, kuha mo na, tingnan mo. Pati na rin ang berdeng bestidang pakler, ang dilaw na kwadradong kwelyo, at iyong pulang palda na may puting tuldok. Lahat iyan ang gusto ko. Halika rito at tingnan mo. Si Kuya Hua ay nasa gusaling pangkalakal sa bayan ng county ngayon. Pinakasikat na uso sa buong bayan. Ang pinakamamahaling bagong tela, ipakuha natin lahat dito sa bahay. Ahwa, hindi ka ba papasok ng bayan para makipag-usap ng seryoso? Paano mo nadala pabalik ang dami ng telang iyan? Hindi ba ang pinaghirapan ni nanay ay para gastusin ang pamilya? At Ping, galing Shanghai ang bagong labas na ito, siguradong dekalidad. Pati mga asawa ng mga opisyal sa kabisera ng lalawigan, ganito rin ang suot. Mula ngayon, hindi na tayo magsusuot ng lumang damit. Nanay, huwag ka lang tumingin sa ayos ni Ping. Ito ang suot mo sa pagsalubong sa bagong taon. Nangungopya lang iyan ng estilo ng mga nasa lungsod. Ikaw na bata ka, sayang lang sa pera, ano namang mapapala mo sa pagsuot ng napakaganda? Hahaha.
Papa, huwag mo nang galawin ang lumang panustos mong sirang kwadrado. Tingnan natin kung ano pa ang dala mo ngayon. Ang telang ito lang ang tanging gamit ng tindahan sa bayan. May pera ka man o wala, pati sa counter ay hindi ka makakahawak. Sabi ni Hua, ang mga winter na damit naming mag-asawa, siya na ang bumili lahat. Ang kulit mo, noon lagi kong sinasabi na laspag kang putik at hindi mayaanga. Ngayon, sa wakas, tumino ka na. Ahwa, pamana ng aming angkan iyan. Talagang dadalhin mo lahat sa bayan. Nanay, alam ni Ahwa ang ginagawa niya. Ang lata ng fish sauce na ito ang matibay nating panlaban dito sa bayan. Nanay, kapag naibenta ng tama ang lata ng fish sauce na ito sa tamang lugar. Mula ngayon, hindi na piraso-piraso ang bentahan ng hipon at isda sa ating nayon, kundi ibinibilad at ipinadadala na sa kabisera ng lalawigan. Boss Chen, wala akong pakialam sa inyo, hindi ako nakikipagbiruan. Ang batch na ito ay para sa export. Para sa mga Chinese sa Timog Silangang Asya, pati ang pabrika ng county hindi makuha kita. Kaya pati mga karpintero sa nayon pasado. Ang lasa na ito, tunay na sa taong iyon, ang matandang amber fish sauce na ginawa ni Xiaolin. Saan mo nakuha ang bagay na iyan? Manager Sun, galing ito mismo sa bakura ng pamilya Lin. Ito ang gawang may daang taong diskarte na pinakuluan sa loob. Ang fish sauce na ito ay taos pusong handog ko, si Lin Yaohua. Hindi ako nagtatago ng anuman. Hindi lang pinakamagandang fish sauce ang meron ako. Pati mga lambat naming pangkumpuni sa dungpu, 11 banig. Mga dekalidad na lambat na kamay mismo ang naghabi. Ang diferensya, hindi higit sa 1/10 milimetro. Talagang napakagandang mga paninda. Sa Yaolin, gusto ko ang fish sauce na ito. Pero dito sa amin, kumpanya ng pagpapadala lang. Pang-export lang ang nabibili. Soon, ihanda ang sasakyan. Ngayon, personal kong isasama si Yaolin para makipagkita sa isang tao. Tio Kian, huwag mo nang kalikutin ang naputol mong panuka. Tingnan mo kung ano ang dinala ko ngayon sa iyo. Anong kayamanan at anong talento kaya ang dumating. Ito, purong gawang kamay, purong pinatuyong araw, lumang garapong langis. Kaibigan, ito ay sariling pakulo ng inyong pamilya. Sa pabrika namin, ginamit ang imported na kagamitang hapon para suriin. Kahit kalahating taon, hindi makagawa ng ganitong masinsin at malinamnam na lasa. Direktor Kian, ang makinang hapon ay kaya pang pinuhin ang kristal na agham. Pero hindi nito mapapantayan ang ilang dosenang milya ng dagat silangan. Ang hampas ng hangin dagat at ang init ng lumang garapon sa loob ng daang taon. Xiaolin, hayaan na nating bukas ang usapan at ilatag ng malinaw. Bagamat maganda ang fish sauce mo, dito sa akin ay hindi ito palengke. Kung makakapaghatid ka sa akin sa loob ng kalahating buwan ng 300 lata na kapareho ang kalidad ng fish sauce, bibilhin ko lahat, 5 piso bawat piraso. Nasa ligaya na naman si Adong. Iniisip ni Direktor Kian na presyo kada piraso. 5 piso ang bili sa atin ng fish sauce, 300 lata ang kailangan. Paano mo pa nagagawang maglakad-lakad ng ganyan? Aba, 1,250 na iyan, Huaje. Pero saan ba tayo kukuha ng 300 lata ng isda? Oras na para umalis ang malaking bangka natin, Adong. Napakagalit ng bagong isipan ni Huaje. Kaladkad lang ang dating lumang lakas. Isang hampas ng alon lang, pwedeng baligtarin ang ilalim natin. Ngayon, direkta na tayong papasok sa bulubulok na alon ng Longgu. Adong, kuya, malaki ang taya, puno na ang kaliwang bangka. Higpitan mo, wag mo iyang bibitawan. Ah! Tapos na. Pwede. Naayos na ni Jin Haihua ang lahat at ibinalik na sa atin. Kapatid na Xiaolin, 300 lata ng isdang patis sa kalahating buwan. Talagang nagawa mo.
Ang bayad ay ibibigay namin sa iyo ayon sa napag-usapan natin noon. Direktor Kian, sinuri na po ninyo ang mga paninda. Maaari pa ba tayong magpatuloy nito sa hinaharap? Opisyal na magsisimula ang pagpapatayo ng pabrika sa Dongpu Village. Talagang tinutupad ninyo ang sinabi ninyo kalahating buwan na ang nakalipas. Kapatid na Xiaolin, hangga di masisiguro mong makakapagtayo tayo ng pabrika sa nayon, handa akong makipagtulungan. Walang problema ang pakikipagtulungan. At dadagdagan ko pa ang mga order para sa iyo. Direktor Kian, dahil sinabi ninyo iyan, panatag na ako. At naniniwala akong hindi na rin magtatagal iyon. Ang mga lata ng ating pabrika ay magiging isang tatak na kilala sa buong lalawigan at maging sa buong bansa. Mga kababayan, sa loob ng kalahating buwang ito, sinarado muna natin ang ating pintuan. At pumasa lang tayo sa 15 araw ng amoy ng sigarilyo at karne. Alam ng lahat sa puso nila. Ako si Ahwa, malinaw ang isip ko. Hindi kayo nagkamali. Pagbalik ko sa nayon, ang una kong ginawa ay ipaliwanag sa lahat ng matatanda sa nayon. Noong kalahating buwan ang nakalipas, nangako ako na ang 300 lata ng di kalidad na isdang patis ni Direktor Kian ay nakarating na ngayong umaga at ako ni Adong mismo ang nagdala ng marami. Sinuri na ng Direktor Kian ang mga paninda sa mismong lugar. 1,500 yuan, walang kulang, narito lahat. Kaya ako, si Linya Ohua, ngayon dito, ay humihiling sa lahat ng matatanda sa nayon na tulungan ako. Kung sasang-ayon ang lahat, sa dalampasigan sa may bungad ng nayon, gagawa tayo ng sarili nating pabrika ng isdang patis. Itatayo natin ang pabrika. Ang lahat ay magtutulungan, magdadala ng lupa at magdadala ng malalaking tapayan. Sa hinaharap, ang malalaking dilis na nahuhuli ng lahat. Kung sapat ang kalidad, bibilhin ng pabrika ng mataas na presyo at kami lang ang tatanggap. May pagkain akong mahahati sa inyo. Pangako ko, dadalhin ko kayo sa pag-asenso ng magkakasama. Sabay-sabay tayong yayaman. Ahwa, hindi ka na nagsasalita. Noon, bulag at manhid kami. Ikaw na rin ang naglabas ng pamanang resipe ng isdang patis ng inyong pamilya para tulungan ang lahat. Sino ba ang hindi sasama sa iyo nang walang reklamo? Ahwa, tingnan mo nga kung aabot sa ganitong taas. Kung itataas pa ng kaunti ang 3 daliri, dapat nakalantad ang sulat sa pinakamatiting ng lugar. Magpaputok ng paputok. Mga kababayan, ngayon malaki ang naitulong ninyong lahat. Simple at payak na salu-salo. Mag-inom tayong lahat hanggang sa masiyahan. Hahaha, halika, halika, halika. Ahwa, ang ginagawa mo ngayon ay tama at maayos. Dadalhin mo ang buong nayon sa pag-asenso. Tama ba mga kasama? Mga pangalawang kapatid, mula ngayon, sabay-sabay tayong kikita. Ang unang tagay na ito, ako ang iinom kapalit ng lahat. Ay naku! Si Ahwa ba ang nasa Pampang? Espesyal na pahintulot ng tanggapan ng mga suplay. Ang batch na ito ay inakyat mula sa malayong dagat. 2,000 kilo ng dekalidad na malalaking dilis. Lahat ay ibabagsak sa inyong pantalan. Dahan-dahan lang, Linya Ohua. Nakalimutan mo na ba? Sa baybayin, kapag may kaliskis na buhay at umahon sa Pampang, wala ang tatak ni Chen Laoda. Ngayon, kahit isang buntot na malaking dilis, huwag mong isiping maibaba ang tulay ni Chen. Chen Laoda, dati noong kumakain pa ng malalim na tubig ang malaking barko ng inyong Chen, hindi ninyo kami pinapansin na mga pantalan na mababaw ang tubig sa aming nayon. Ano bang alituntunin sa dagat? Hindi ko alam, ako si Linya Ohua. Ang alam ko lang ay ang ilang salitang may pahintulot ng pamahalaan. Ahwa, huwag kang maningil ng mataas at mang-api. Dito sa baybayin, hindi basta-basta yumuyuko ang pamilya Chen. Hindi man lang mabuksan ng isang araw ang iyong pabrika ng isdang patis. Tingnan mo ang opisyal na pahina. Kung mangaha si Chen Lauda ngayon na kumilos, bukas ay ituturing na siyang halimbawa. Ang buong barko mo ay ikinarga sa imbakan ng hukbo at magiging abo. Sa pamilya mong Chen, kahit libo-libo, kailangang kumain pa rin. Ang lakas naman ng loob mo, pinagkakakitaan mo pa ang buhay nila para lang tumbasan ako. Totoo ba ang papeles na ito ni Linya Ohua? Ayusin mo ang timbangan ng pamilya mong Chen. Ngayon magsisimula na ang pabrika ng isdang patis sa nayon natin. Lahat ng malaking dilis sa buong bayan, bibilhin ko sa mataas na presyo. Hanggang ngayon, wala na bisa ang mga palusot mo. Biliin mo na ang timbangan at umalis ka na. Tandaan mo, Linya Ohua, kami sa batok mo na.
Sino ang responsable rito? Si Linya Owa ba? Nakatanggap kami ng ulat na mayroong totoong pangalan. Sinasabi rito na may iligal na itinatag na pabrika sa ilalim ng lupa. Pinaghihinalaan ding nag-iimbak at bumabagsak ng isda ng palihim. Ngayon ay pupunta kami rito ayon sa batas para alamin ang totoong sitwasyon. Obligasyon namin ang magsagawa ng inspeksyon. Malaki rin ang sakop ng pabrika mo. Kapag walang maayos na kuota o plano ng pagbili mula sa estado, o kaya ay walang pinagsamang target sa kooperatiba, mahirap para sa amin na basta na lang magpalabas ng pahintulot. Pasensya na po, ang mga isdang ito ay hilaw na materyales na direktang inilalaan ng ahensya ng supply. Sa susunod na buwan, kailangang ipadala na ang kargamento sa barkong pangkalakal sa labas ng bansa. CJ, kaya pala personal na kinuha ni Director Kian ang proyektong pangkalakal sa labas ng bansa. Ang pinakagusto ng estado ay ang mga tulad ninyo, na nakikipagtulungan sa mga unit ng estado para paunlarin ang ekonomiya ng kolektibo. Mga leader na nagdadala ng kayamanan sa buong nayon. Si Chen Jiang mismo hindi maayos na sumusuporta sa gawaing kolektibo, kundi gumagawa pa ng peking dokumento para sirain ang gawain ng estado. Sa tingin ko, kailangan talagang busisiin ng mabuti ang inyong mga record at papeles. Nagkaintindihan lang ako, Wang Seksyon Hepe. Ako ang nagkamali ng tingin. Aalis na ako. Mabuti ang pagtatrabaho mo, Linya Ohua. Huwag mong ipagpaliban ang paghahatid ng mga produktong pangkalakal sa labas ng bansa. Kung may problema ka, pwede mo akong hanapin anumang oras. Salamat sa suporta ng tanggapan ng industriya at kalakalan sa kolektibong ekonomiya ng Nayon ng Dongpu. Wang Seksyon Hepe, pakisabi na lang po sa mga lider ng bayan para sa akin, na ang unang hakbang ay nag-ugat na dito sa Putikang Lasyan. Sa susunod na buwan, lilayag na ang malaking barko para sa kalakalang panlabas. Ang unang batch ng espesyal na isdang patis, basta mailabas lang. Magsisimula na ang magandang buhay ng mga kababayan. Kuya Hua, ang matandang tuso ni Chen Laoda ay nakikipaglaro sa buong bayan. Lumaki ang ulo niya. Nagpaparinig si Chen Jiangwo. Ang buong bayan ng malaking dilis ay ibinenta niya sa mas mataas na presyong doble sa merkado. Pati ang presyo ng magaspang na asin, tinaasan din niya. Ngayon, pati ang mga bangkang pangisda sa ilang karatig na yon ay nagkakagulo na. Lahat ng isda, dinadala na sa pantalan ng pamilyang Chen. Kuya Hua, kung wala tayong hilaw na materyales, sa susunod na buwan, kapag dumating ang malaking barko ng ahensya ng supply para kunin ang kalakal, ano ang ipapasa natin? Dong, ilagay mo muna sa sikmura mo iyan. Hindi tayo sasabay sa pagtaas ng presyo. Hindi tayo sasabay sa pagtaas, kundi, kung di kalidad lang ang malaking dilis mula sa malayong dagat. Kung gaano karami ang natitirang bulok na hipon at alimango, iyon lang din ang bibilhin natin. Kuya Hua, kung ganoon, hindi ba lalo tayong mawawala ng hilaw na materyales? Sa mataas na presyong doble, sasalo tayo ng lahat ng sirang kalakal sa buong bayan. Kapag hindi niya mapunan ang puhunan, ang lahat ng sirang isda sa buong bayan ay mapapasa kanya at hindi na makakawala. Iyon ang patay na dulo para sa pamilya Chen. Si Ahua, si Chen Jiangwo ay may ginagawang lihim sa ilalim. Sa dobleng presyo, inangkin niya ang lahat ng isda sa buong bayan. Sa ganitong oras ka pa pumunta rito para humingi ng paunang bayad. Gusto mo bang makipagsabayan sa kanya sa presyo? Ang perang ito, hindi para ipanghambog mo lang. Direktor Kian, pinapalaki mo ang tingin mo sa kanya. Kung gusto niya talagang bumili, saka ko siya pasasawain sa pagbili. Gagamitin ko sa ngalan ng kooperatiba ng kalakalang panlabas ng estado para ireserba ang lahat ng yelo ng pabrika ng yelo ng county sa susunod na kalahating buwan. Kahit isang pirasong basag na yelo, hindi pwedeng mapunta sa pantalan ni Chen Jiangwo. Nagpapahinga lang sa ilalim ng araw. Mainit ang panahon ngayon. Sinamsam ni Chen Jiangwo ang 20,000 kilo ng mamahaling isda. Kung hindi siya makabili ng yelo at mapirmi roon, bago maghapon, amoy bulok na lahat ng isda sa pantalan. Ikaw, naghahanap ka talaga ng gulo at puputulin mo ang ugat ng buhay niya. Pinayagan ko ang paunang bayad na ito. Hindi na niya mailabas ng maayos. Si Linya Ohua ang maihawak ng pahintulot sa pakikipagtulungan ng pabrika ng dilata ng estado. Punuin ang buong 3 araw na yelo ng munisipal na pabrika. Wala tayong palamigang yelo para sa isda. Nagsisimula na itong bumaho. Sino ang namamahala sa tindahan ng isda ni Chen? Si Chen Jiangwo. May mga reklamo mula sa iba't ibang panig. Inaakusahan ang tindahan ng isda ni Chen ng sadyang manipulasyon sa presyo sa merkado. Ilegal na kinokontrol ang buong supply ng dagat sa distrito. Ngayon, ayon sa batas, lahat ng nasa pangalan mo, na ipapasok na sa investigasyon ang mga ari-arian at mga bangka. Sumama kayo sa amin at dumaan sa investigasyon.
Tapos na talaga ang tindahan ng isda ni Chen, Kuya Hua. Sinasarado na ng industriya at buwis ang mga ito. Ang mga libro nila at ang pangisdaan nila. Dinala na si Chen Jiangwo para sa investigasyon. Kaya ang buong linya ng supply sa buong distrito ay nabakante. Ang nakikita lang ni Chen Jiangwo ay ang dalawang sirang bangka sa harap niya. Pero hindi niya nakita ang malalaking alon ng bagong panahon. Ipasa ninyo ang sabi ko. Pahupain ninyo ang mga kapatid ngayong gabi. Bukas ng maaga. Ang unang batch ng espesyal na fish sauce ay ihahakot na ng formal. Pupunta tayo sa pabrika ni Kian para maghatid ng paninda. Ahwa. Dahil opisyal na iyan at para sa negosyo. Ngayon ko nakukunin ang pinakamatitikas na mga tao sa pabrika. Konti lang ang diferensya ng kalidad. Hindi ko rin pwedeng tanggapin, kuya. Pakiusap, manager. Manager Kian. Hindi pwede, ang amoy na iyan. Ang dekalidad na produkto ay wala ni katiting na lansa ng isda. Mas mataas pa ito kaysa sa espesyal na produkto ng pabrika ng estado sa kabisera ng lalawigan. Ang linis ng timpla ay mas mataas pa ng malaki. Magaling ka, Linya Ohua. Ang batch na ito, dito ko na rin babayaran. Mula ngayon, sa unang pabrika ng delata ng Qingco County, ang espesyal na fish sauce sa susunod na 3 taon. Sa inyo sanayon lang iisa ang bibili at magsusupply. Pagkatapos ay pipirma na tayo ng kontrata. Noong una, lahat sanayon, bata at matanda, mahirap man o may kaya, sawa na sa hirap na ito. Sa wakas, dala ko ang 4 na silid. Dala ang buong nayon upang bumangon mula sa putikan at ako ang naging pinuno. Ahwa, iyan ay buong 10,000 yuan. Direktang ibinigay sa atin ng procurement section ng pabrika ng delata ng estado. Sa buong buhay nila, hindi pa sila nakakakita ng ganoon karaming pera. Noon pa man, nangako na tayong mga kababayan ay yayaman tayong sabay-sabay. Hindi ako babawi sa sinabi ko. Simula pa lang iyan, hanggang nagkakaisa ang lahat at nagtutulungan. Lalo at lalo pang gaganda ang mga araw natin. Ahwa, naisip mo na ba ito? Bumagsak na si Chen Jiangwo. Kapag nakita ng ibang negosyante na lumaki na ang pabrika natin, baka harangan nila tayo sa mga sangkap. Kapag nagsama-sama sila at pinigilan ang presyo, ano ang gagawin natin? Pwede tayong mismo ang mag-ambag-ambag sa nayon. At makabuo pa tayo ng higit 10 bangkang panglayag na kahoy. Ahwa, dahil gusto nating dumaan sa maayos na landas. Bakit hindi natin pagsama-samahin ang batch ng mga bangka na ito? Tayo na mismo ang mangisda sa dagat. Tayo na rin ang magproseso. Tayo na rin ang magbenta sa labas. At tuluyang makawala sa pagkakagapos ng mga mangangalakal ng isda. Babae. Ang lahat ng mga ngalakal ng isda at mga nagliligpit dito sa Qingco County. Kahit ikadena ninyo ang mga utak ninyo, di pa rin kayo aabot sa galaw ng daliri niya. Ang buong buhay ni Chen Jiangwo, ang alam lang niya ay mangibabaw at magpatakbo ng bulok na sistema sa tabing dagat. Diretso mong tinututok ang mga mata mo sa dagat. At ang pundasyon ay itinaya natin mismo sa ating mga kamay. Kung susundin mo, bukas ng maaga ay aayusin ko agad ang pangisdaan. Kasama ang mga kapatid, lalarga tayo sa dagat. Kuya Dong, tingnan mo ang kilos ng mga seabird. Sa ibaba tiyak na may malaking kawan ng isda. Saan natin dadalhin ang bangka at ang pangkat? Kuya Dong, masyadong malalim ang lambat. Maupos na ang paikutan. Hindi na nito kakayanin. Ngayon ang lakad na ito. Kapag tulungan lang nating maigi ang lahat sa pabrika, araw-araw na aangat ang kita natin na parang umuusok na palayo. Sobrang dami, pasabog tayo. Ang misis mo ang gumawa ng pahayag para kay Kuya Hua. Nagtagpo na ang rutang dagat at lupa na ito. Sa 800 linang baybayin na ito, kami, magkakapatid, ay opisyal ng pinangasiwaan ngayon. Mga kapatid, bantayan ang paninda. Si Kuya Hua mismo ang nagdala sa amin para manghuli. Purong ligaw na dilaw na isda ang nahuli at dinala pabalik. Kahit pagsamahin pa ang mga alamat sa buong bayan, wala pa ring kapantay ang galing na ito. Naging bundok na ng ginto ang mga hilaw na sangkap ng pabrika natin. Sa unang hakbang pa lang, parang nakaapak na tayo sa yaman. Pero sa dagat, hindi naghihintay ang huli. 20,000 kilo ng sariwang dilaw na isda. Kung hindi natin matapos bago dumilim, masasayang lahat ng pagbalat at pag-aasin. Kapag ibinaon lang sa bakuran, puro bulok na karne na lang. Mga kasama, may lakas pa ba kayong sumabay sa akin na si Linya Ohua? Ikahon ninyo lahat ng dilaw na isdang ito at isara ng mahigpit. Bukas ilalabas na ang unang batch ng espesyal na supply na isda. Ito ang buhay na ugat ng supply at bentahan sa 800 linang baybayin na ito. Ako, si Linya Ohua,
kasama ang grupong ito ngayon. Sa sarili niyang pabrika si Iron Army. Talagang naitumba pati ang mga Diyos. Wala nang matibay na ugat na maitatayo ulit. Sabi ni Ahwa, si Master Mudwater. Itong ating malaking bahay na ladrilyo. Sa susunod na buwan, matatapos na ito. Pagdating ng araw na iyon, maliwanag at maaliwalas na mailalatag na ang mahaba at mababang mesa ng isang diwang handaan. Magandang pagdiriwang para sa buong pamilya. Mrs., simula pa lang ito. Takpan natin ng bagong bubong na tili ang malaking bahay na ladrilyo. Lalo pang iinit at lalago ang buhay natin mula ngayon. Ate, pakiabot nga. Ito ang aming bangka ng dongpo. Kaninang umaga lang, kinuha mula sa bukas na dagat. Preskong-presko pa. Ang dongpo ngayon ay may pinagsamang suplay na at pabrika ng dilata. Nakakontratang suplay. Isang piraso na hindi pasado sa kalidad, hindi namin ibebenta. Dugo at pawis ang pinagtutubuan namin. Honestidad ang pinanghahawakan namin. Mula ngayon, sino man sa buong bayan na gustong kumain ng sariwang buhay na isda, araw-araw nang pupunta kay Adong. Si Ahwa at si Ahping. Kayo sa pabrika, araw-araw na lang umiikot ang makina. Bakit ngayon may oras pa kayong tumakbo rito? Ate, bayaw. Sa ilang araw, papasok na sa nayon ang mga truck ng mga pulang ladrilyo mula sa county. Ang perang ito ay pakikiusap ko at ni Ahwa. Unahin na nating bakbakin itong lumang putikang bahay na tagas ang hangin. Tayuan natin ang bagong malaking bahay na ladrilyo. Hindi pwedeng hindi ito, Ahping. Kayo na ang magpatayo ng bagong bahay. Kailangan gumastos sa lahat ng bahagi ng pabrika. Paano naman kayo hihingian ng ganito kalaking halaga ni ate? Ate, kailangang tanggapin ninyo ang perang ito. Noong panahong pinakamatindi ang hirap ni Ahwa, noong hindi niya mabuksan kahit ang kaldero, ikaw ang nagtitipid para sa kanya. Paulit-ulit mo siyang sinandigan at tinulungan. Hindi ko na alam kung ilang beses mo siyang iniahon sa bingit ng kamatayan. Ang tao ay gumagawa, pero ang langit ang nakamasid. Ngayon, si Ahwa na ang nagdala ng kasaganaan sa buong nayon. Ganyan ang dapat gawin. Si Ahwa at si Ahping. Noon, ako ay nalinlang ng isang salbaheng halimaw at nalugmok. Araw-araw ko siyang naririnig na kumakain ng dila sa gilid ng tenga ko. Marami na siyang ginawang kahalay-halay na bagay. Mula ngayon, Ahwa, kahit saan ka tumuro. Doon ang bugso mo, bayaw. Ang mga nangyari noong nakaraan, kalimutan na natin. Noong mga panahong pinoprotektahan ako ni ate. Mula ngayon, magkapit-bisig tayo. Kumita ng malinis na pera. Mamuhay tayo ng maayos. Naging totoo na si Kuya Hua, ang purong putahe na dilata, perpektong balde. Ngayon, opisyal na natin itong bubuksan, ang main road na pagmamay-ari ng pabrika natin. Ang antas ng sariwang nilalaman na itinakda ni Direktor Kian ay lampas ng 3 ulit. Puro pinakamatataas na uri ng ligaw na dilaw na isda na katas. Ang panlabas na order ng dilata ng pabrika natin ay, sa Canton Fair, siguradong pwedeng makakuha ng gintong gantimpala. Kuya Lin, ang mabuti kong kapatid. Ang ganda ng kargamentong ito. Ang linis ng kalidad, ang taas pa ng pino. Sobrang astig, wala nang higit pa. Ang sinasabi ni Direktor Kian dito sa Dongpo ay pagiging praktikal. Ang pinakabago at espesyal na lot ng fish sauce. Marami talaga, hindi ko kulangin. Lahat ng ito, ihahatid namin sa inyo. Basta kailangan ng aming linya ng pag-export ng pabrika. Kailangan din naming ibigay sa inyo ang espesyal na inventaryo na ito. Hahaha, Kuya Lin. Kung wala ka niyan, napanatag na ang puso ko. Pero kung tutusin, napakatibay ng produkto, hindi na ito tatagal pa. Ang bentahan ng fish sauce sa buong bayan, baka mapasakamay na lahat ni Ahwa. Napangiti si Direktor Kian, basta sumunod tayo sa hakbang ng mga pabrika ng estado. Ang mga mangingisda sa buong lalawigan at ang aming pabrika, ay lalo pang aangat ang buhay. Mga kabarangay, 20 taon na akong sekretaryo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking pagbabago. Hindi ko na talaga matigilan. Noong dati, mahirap ang aming nayon. Araw-araw kaming minamaliit ng mga tao. Pero ngayong taon, si Ahwa ang nagdala ng aming barkada para makahanap ng pagkakakitaan. Kasama ang lahat, nakapagtayo kami ng mga pulang brick na bahay. Ngayon pati ang unang lata ng pabrika ng estado ay nag-uunahan sa pagbili ng fish sauce natin. Sa bagong termino ng sekretaryo ng nayon, bukod kay Ahwa. Sino pa ba ang pwedeng humawak nito? Kampante ako. Magaling! Mga kasama, simula ngayon, kanino tayo susunod dito sa nayon? Sundan si Ahwa. Piliin si Ahwa bilang sekretaryo ng nayon. Mga kabarangay, basta nandito si Linya Ohwa. Ang pabrika ng fish sauce natin ay magpapatuloy pang lumawak ng todo. Palalawakin pa natin ng doble ang linya ng produksyon. Dadaling ko ang buong nayon, bata man o matanda, lalaki o babae, sa maayos at matatag na pagsulong. Gagawin nating masagana at maalab ang bawat araw. Pasan na ni Ahwa ang mabigat na responsibilidad. Mula ngayon, para sa ilang daang pamilya sa Dongpo, kailangan kong dalhin silang lahat sa tamang landas.
Dahan-dahan lang, huwag kayong madapa. Tingnan ninyo, nahuli kayo ng tatay sa isang bagay. May taga-sagusali, hindi sapat ang paso. Ni Asin wala pa. Hindi basta-basta pwedeng ilabas ng bibig ni Kapitan Lin ang tungkol sa fish sauce. Kung sino ang maglalabas ng barko, siya rin ang maglalabas ng sangkap. Itala ninyong lahat dito sa ledger. Ang pabrika ng fish sauce ay hindi pag-aari lang ni Linya o Hua. Ito ang kainan ng buong nayon. Pwedeng tanggapin ng kooperatiba ang paninda ng Dongpu. Pero kailangang malinaw ang pagkakaklasipika at nakarehistro ang pinagmulan. Nakuha ba ninyo? Kung gusto ninyong yumaman, una ninyong ayusin ang mga patakaran. Ang mga patakaran, narinig ko na. Ang pera, kung sa 3 araw ay hindi makabili ng asin, masisira ang sisidlan, ang libro mo ay parang blankong papel lang. Bukas bago mag-umaga, aalis ang dagat. Si Adong, magdala ka ng ilang malalakas ang kamay at sumama sa akin sa Haligan Reef. Kuya Hua, ano ang hulihin natin? Kung ano ang makakapagligtas sa sitwasyon. Ahwa, ang lugar na ito, mula pagkabata kilalang kilala ko na. Bukod sa mga talaba na nakakapit sa paa, saan pa manggagaling ang malalaking huli? Kilos na. Sobra kang bilis, parang hindi mo man lang naaantig ang gubat. Sa buhay lang na gumagalaw may halaga. Mukhang lalabas na si Ahwa. Napalagay na. Ay naku, namumula na ng ganyan ang isda. Pwede pa bang pagkakitaan? Nakabihis pula si tatay na isda. Mga kabarangay, bago ibenta ang isda, unahin muna ang pagbili ng asin. Huwag kayong mataranta, basta nagkakaisa tayo at buo ang loob. Malalampasan din natin ang bagyo. Nadaanan na natin ang ilang baha sa daan. 4 na ulit. Minsan pa sa may tulay na bato. Minsan bago pumasok sa bayan. Kakabawi lang ng isang ikot si Jingbao. Hindi dumaan sa batuhan. Iniwas ang mga gamit sa patag na daan. Kagalang-galang na pangalawang direktorye. Ang mga paninda ng sarili naming dayon ay ganyan din kahigpit ang inspeksyon. Dahil paninda iyon ng Dongpu. Kaya dapat mas maingat. Baka sabihin ng iba ay may pinapanigan ako. Hindi pwedeng baluktot ang talaan. Dalhin ninyo ng maayos at sabihin kay Yaohua. Kapag mabuti ang paninda, mabuti rin ang presyo. Ang mga sirang paninda, huwag ninyong hayaang makapasok kahit isang hakbang. May isang mangangalakal ng isda mula sa ibang lugar na ang pangalan ay Shen Wanjiang. Kamakailan, panay ang pagtutok niya sa paninda ng Dongpu. Mag-ingat kayo, may sasakyan at may pera ang taong ito. Kapag may unang bayad na, ayos na. Pansamantala, mababawasan ang peligro. May 2 truck ng paninda na dumating sa tarangkahan, Kuya Hua. Ang namumuno ay apelyidong Shen. Mga kababayan, sa negosyo naming isda at lamang dagat, ang pinakamahalaga ay mabilis at malinaw na usapan. Ang sariwang isda ng Dongpu, mas mataas ang presyo ko ng isang bahagi kumpara sa karaniwan sa county at cash ang bayad. Si Hua ay pumunta rito para mangagaw ng paninda. Ang isdang huli ng sariling bangka. Kung kanino ibebenta, nasa kalayaan niya iyon. Talagang may alam ang punong Lin. Kaya ba talagang yumaman ang Dongpu? Gusto ko ngang makita. Kuya Hua, may kakaibang tunog sa ilalim ng dagat sa labas ng lambat. Parang hindi ngangalit na alon. Hindi iyon kakaibang tunog, kundi ang galaw ng pulutong ng malalaking dilaw na isda bago dumaong sa pampang. Huwag munang matulog ngayong gabi. Kung mali ang hula ni Hua, bukas, mapapangiti si Shen Wanjiang hanggang sa tarangkahan ng nayon. Ang unang bangka, itulak sa labas. Ang ikalawang bangka, dumaan sa timog na ruta. Ang ikatlong bangka, bantayan ang balik ng tubig. Kapag pumasok na ang pulutong ng isda sa loob, huwag munang mag-ani agad. Sa dagat, lamig lang, huwag kayong magmadali. Hintayin ninyo akong magdala ng isang bangkang gintong kaliskis. Nandito na nga si Kuya Hua. Patayin ang ilaw at hinaan.
Si Kuya Hua, inihahagis na ang lambat papasok sa isda. Puno na, anihin na. Yehey! Sundin ang sabi ni Hua, huwag maghabol ng basta, panatilihing matatag. Mas kumikinang pa ito kaysa pilak. Nagsalita na si Boss Shen. Ang malalaking dilaw na isda, cash ang bayad sa mismong lugar. 20% ang taas kaysa sa kooperatibang tindahan. Kung sino ang mauna sa pagbebenta, siya ang mauunang tumanggap. Ang pangkat ng bangka na ito ay organisado ng kooperatiba. Gumagamit sila ng lambat at talaang dumadaan sa kooperatiba. Kung may gustong magbenta ng mag-isa, hindi ko pipigilan. Pero kapag pumasok na sa kooperatiba ang talaan, susunod tayo sa mga tuntunin nito. Sino ba ang gusto pang magpakalas ng talaan ngayon? Tanungin muna ninyo kung pumapayag ba ang mga kasama sa bangka. Umuwing ilista sa talaan. Hindi pwedeng hatiin ang paninda ng bangka ng kooperatiba sa kalagitnaan. Paanong isang bangka lang iyan ng isda? Parang gininto ang gatas na umaapaw ang bangka na ito. Pinakamaganda ang kalidad ng malalaking dilaw na isdang ito. Saka lang pwedeng pumasok sa kooperatiba at sa mga kainan. Katamtaman man ang kalidad, sariwa pa rin ito at pwedeng gawing hilaw na materyales ng planta ng pang-iproproseso. Pangalawang direktorye, huwag ninyong masyadong alagaan ang presyo ng bangka ng inyong asawa. Huwag kayong mag-alala, Boss Shen. Kami ay patas at maayos kung magtrabaho. Binili na ni Kuya Hua ang asin at mga bariles, sapat na para sa buong pabrika. Huwag munang umasa sa malalaking dilaw na isda, hindi naman araw-araw meron. Ang pabrika ang talagang tahanan ng kanin. Magbago ang buhay ng isda, magbago rin ang kalakalan. Tingnan natin. Naku, may nangyari sa tulay na sabaw. Katatapos lang dumating ng panghuli, may taong humalo pa ng siiginsing sa mga basket ng pangkat. Kung may gustong manghuli ng mag-isa, hindi ko pipigilan. Pero ngayon, ang mga basket na ito ay para sa panghuli ng kooperatiba. Gusto mong pumasok sa baryo gamit ang pangkalahatang account. Mga produktong pasok lang sa pamantayan ang bibilhin. Nasa paanan lang natin ang pagkaing dagat. Bukas, baka maagaw pa iyon ng mga tagalabas. Ano na lang ang gagawin natin? Linisin muna natin ang maliliit ngayon. Sa susunod na taon, saan ka kukuha ng bato? Gumawa ka lang ng maayos ayon sa patakaran, Kuya Hua. Mas mabilis pa iyan kaysa maghabulan sa gulo. Hindi pwedeng basta kuhanin na lang ang tatak ng dungpo sa pamamagitan ng paghukay sa bakanting dalampasigan. Ahwa, mailapu-lapu rito. Kasing laki ng palad. Ang laki ng lapu-lapu ni Kuya Hua. Kapag lumagpas, wala na. Sundin muna natin ang ligtas na linya. Tapos dahan-dahan lang. Baka mapahamak ang tao. Ang patakaran ay hindi hadlang sa kita. Ito ay para sa buhay. Ha ha ha. Nakita ko na, doon sa punduhan ng tahong. Pagbalik mo, sabihin mo kay Boss Shen. Deputy Naye, ngayong huli, mas marami ang pumapasok na paninda sa Dongpu Village. May nagsabi sa labas na inaalagaan mo ang sarili mong mga tao. Narinig ko lang din iyan na usap-usapan. Nag-aalala ako para kay Deputy Naye. Ang Supply and Sales Cooperative ay pintuan ng pamahalaan. Ang pinakakinatatakutan ko ay baka hindi malinaw ang sasabihin ko. Bawat kahon ng paninda sa Dongpu Village ay may susing tagasuri ng timbang at pinagmulan. Kapag hindi pasado, gaya rin ang dati, ibinabalik ko. Ganoon din ang paninda ni Boss Shen. Kapag pasado, tatanggapin. Kapag hindi pasado, ibabalik. Malinaw ang talaan. Walang problema sa proseso. Sino man ang magreklamo sa susunod, ipapakita niya ang talaan sa kanya. Mga patakaran. Tingnan natin kung kaya ng mga patakaran mo na salain ang maruming tubig. Sa kanan, huwag tumapak sa madulas. Adong, bantayan mo ang buhay na tubig sa batya. Kuya Su, isara mo ang likurang daan ng hukay ng alimango. Ang malaking alimasag na ito, siguradong puno ang laman. Ihiwalay mo, baka madurog at masira. Nasa malalim na hukay ang mga batik. Huwag mo munang galawin ang tubig. Kuya Hua, sulit ba naman ang gimmick na ito sa perang pinaghirapan mo? Kaya nga mahalaga, mas lalong hindi pwedeng padalos-dalos. May malaking paninda na dadaan doon. Ahwa, para mo nang inimbita rito ang ginto ng Nanao. Kapag nakita ito ng mga taga-sentro ng probinsya, hindi talaga sila makatingin ng maayos. Kaya ninyong maging matatag na supplier ng buhay na isda ng Dongpu Village. Ang buhay na isda, tinitingnan ang agos ng panahon.
Ang pwedeng magbigay, siguradong may kalidad. Ang hindi kaya magbigay, huwag nang magdalawang isip at huwag magpaligoy-ligoy. May nangyari sa pabrika ni Kuya Hua. Kapitan Lin, narinig ko na may reaksyon ang merkado, kaya pumunta ako rito para tingnan. Dapat sa pananalita, nakabase sa paninda. Suriin natin ayon sa pamantayan ng pambansang pabrika ng pagkatanggap. Tunay na buhay na isda. Malinaw ang diferensya. Mula ngayon, lahat ng walang permit ay hindi tatanggaping produktong dongpo. Kayang bantayan ni Kapitan Lin ang isang bodega ng buhay na isda. Kaya mo bang bantayan ang buong dagat? Hindi pagmamay-ari ng kahit sino ang dagat. Pero ang mga patakaran ng Dongpo Village, kaya kong panindigan. Ang unang hati ng kita ay pambuhay lang sa pangkalahatang account ng baryo. Ang panindang huli ng bawat isa sa sariling pangingisda sa dagat. Ang gustong magbenta, tatanggapin ayon sa pamantayan. Hindi isasama sa lisang ito. Kung sino man, gaano man kalaki, may tala sa account. Lahat ay hirap na. Kung gusto mong kumuha ng pera ng hindi nananakit ng kapwa. Simula ngayon, sama-sama nating pagandahin at palagiin ang pangmatagalang kita. Kapag nabuksan ang pabrika ng buhay na isda. Dahil si Direktor Kian ay nagdala sa Dongpo ng pamantayan ng pagkatanggap ng pabrika ng estado. Itong pamantayang ito ang nagpatayo sa atin. Kaya tumibay ang tatak ng Dongpo. Bawasan mo nga ang sombrero ko. Sa resibo ng pagkatanggap, hindi ako pipirma gaya ng dati. May pipiliin ang county para sa festival ng mga produktong dagat sa provincial city. Kung may pagkakataon, maaari kong isama roon. Hindi ang expo para mamili lang. Kulang ng isang uri ng tala, hindi na sasapat na basta may maipakita. Dalawa lang ang pinakasiguradong pwedeng tanggapin ng isdang silaw. Mas mabuti ng kaunti kaysa masira. Pumunta sa lungsod ng lalawigan. Ang titingnan ng iba ay hindi lang isang pirasong isdang silaw. Ito ang karatula ng Dongpo. Ang huli ng kooperatiba ng Timog na Kapatagan at ng Pampang ng Tahong. Isasama ko ang mga tao at aayusin ko ayon sa patakaran. Hindi aagaw, hindi gahaman. Ahwa! Nasa lungsod ng lalawigan na, mas lalo lang lalaki ang laban. Hayaan mo silang makita. Kahit mahirap na nayon sa tabing dagat, kaya ring gawing malinis ang paninda. Ayusin natin ang mga libro ng malinaw. Sa timog na dagat, may anino ng isda. Kumikinang ang tubig sa ilalim. Parang isa na namang malaking kumpol ng dilaw na isda ang papalapit sa dalampasigan. Sabihan ng mga bangka na huwag manggulo bago pa man sa lungsod ng lalawigan. Nagbigay ng regalo ang mga tagapagtanggol sa atin sa Dongpo. Bukas na bukas pa, pupunta tayo sa lungsod ng lalawigan. Kakayanin pa ba ng katawan mo kung lalabas ka uli sa dagat ngayong gabi? Ang isdang silaw ay may tikas. Ang buhay na sariwa ay may tikas din. Kapag umubra ang lakad na ito, ang dadalhin natin ay hindi lang mga sample, kundi ang kumpiyansa ng buong dagat. Ang mga basag at sira ay ibinibenta ng hiwa-hiwalay. Huwag basta isiksik sa isang pangunahing lalagyan. Ang sariwa at malinis na isdang silaw ang gagamitin ng pabrika. Walang kahit anong sirang klase ang tatanggapin. Magpahinga ka, ngayong gabi gising ang mga mata ko hanggang magliwanag. CJ. Ang batch na ito ng dilaw na isda ay talagang malinis ang kalidad. Sa mga hotel sa lungsod ng lalawigan, maubusan agad kapag nakita. Kasama yan ng mga mapuputi at matatabang galing sa baybayin. Palitan mo ng mas maayos na tingin, huwag masyadong madiin. Maputi, mataba at manipis ang balat. Kapag basag, bagsak ang presyo. Mapipili ni Baipang ang buo at maayos na ipa sa pagkain. Ang itim na eel at sibas ay hiwalay na ilalagay sa tangke ng buhay na tubig para makita ng mga mamimili sa lungsod ng lalawigan ang sigla. Hindi ito basta dilaw na isda. Huwag hilahin ng pilit, dahan-dahan lang. Nandyan na naman si Dong Xingban. Iyan ang dadalhin sa lungsod ng lalawigan. Mas epektibo pa kaysa 10 magagandang salita. Kuya Hua, ngayong gabi, hindi tayo parang basta nangingisda. Parang expo sa dagat ang una nating nahuli. Kaya mas lalo tayong hindi pwedeng magulo. Kailangan natin itong saluhin ng maayos. Nasa ilalim pa ang mga huli, pero papalipat na ang agos. Ngayong gabi, hindi na sa kasakiman. Uwi tayong ligtas at maayos. Iuwi ang mga huli ng buhay. Mas mahalaga pa kaysa sa isang buong lambat na pera. Ang expo sa lungsod ng lalawigan, gusto kong maalala nila ang Dongpo sa unang tingin. Sa pagkakataong ito, makakatayo na sa entablado ang Dongpo. Tunay ngang gumaan ang loob ko, Hua.
hindi ako binigo ng langit. Noong nakaraan, buong buhay akong nalugmok sa putikan. Nalampasan ko si Iping, at nabawi ko rin ang utang ko sa buong buhay na ito. Ako, si Linya Ohua, sa wakas ay muling nabuhay ng marangal. Hindi lang ang babae ko ang naalagaan ko. Naalagaan ko rin ang anak ko, at nagdala pa ako ng ilang daang pamilyang kababayan sa tamang landas. Pinatamis at pinapula ko ang buhay. Sulit ang buhay na ito. Sa totoo lang, wala naman talaga ang totoong pagkakataon para magsimulang muli. Isa lang ang daan ng buhay. Kapag pinakawalan ang pana, wala nang palihing palaso. Ang kaya lang natin ay higpitan ang kamao at tapakan ang putik sa ilalim ng ating mga paa at walang tigil na sumulong kahit may kapalit na buhay. Basta't patuloy ka lang sa paglakad pasulong. Naghihintay sa unahan ang magandang araw. Tama ba ang sabi ko?